everyone! Mabuhay tayong lahat. Hansly Tatas Vlog here. For today's video guys, andito tayo ngayon sa bukid. Manood tayo kung paano gagawin ang palaspas. Dahon sa niyog. Ibibenta po nila ito guys pag matapos lahat. So, samahan nyo kami! Hi! Hello! Ganito lang magawa ng palaspas. Kung titingnan natin, parang napakadali at napakabilis nila gawin. Pero mabusisi din pala. Sanayan lang daw. Kasi sila nasanay na within 20 years na po nilang ginagawa yan. Kaya napakabilis nila. Napakabilis matapos yung isa. Kasi sanay na sila. Napakagaling lang gumawa. Napakaganda. Napakadami lang ginagawa. Ganyan. Yan. Isang araw lang nilang ginawa yan. Yang ito. Napakabilis at napakaganda. Pulido. Kasi sanay na po silang gumagawa ng ganyan. Kaya guys, titingnan natin. Yan po parang parang baby ng, hindi. Yung ng niyog. Dahon ng niyog. Hindi ko po alam kung saan sila kumuha. Siguro doon sa pinakabukid, doon sa dulo. Kasi maraming niyog doon sa dulo eh. Napakaganda tingnan. Nilalagyan nila ng ribbon, iba't ibang mga kulay. O, diba? Naaaliw ako sa kanila. Natutuwa ako at nalilibang ako habang ako ay nanonood. Habang sila ay gumagawa ng ganyan. Memorize na nila kung paano ikakat, ifo-fold, paano nila basta sanay na sila. Kaya naaaliw ako. Nakakatuwa. Ganyan pala talaga ang paggawa ng palaspas. Akala ko kasi madali lang. Yung pala isus, mabusisi din. Medyo gabi na. Kaya nakapasyal kasi kami dito. Tapos nakita namin, gumagawa sila ng palaspas. Kaya big chance din na ipapakita ko sa inyo kung paano magawa ng palaspas. Ganyan lang. Smile ka kunti no dyan. Nagigigil eh. Model sa paggawa ng palaspas. Holy palaspas. Ganito lang paggawa sa unang ibang lang. Pero may ibang style pa. Madami style ang paggawa ng palaspas. Pero alam ni ate lahat to. Lahat ng mga style. Paano paggawa ng palaspas dahil matagal na silang gumagawa nito. Yan. I-zoom ko tayo, zoom. Okay na yun, ma'am. Wow, galing. Lahat ng iba't ibang klaseng style ng palaspas, alam na nila. Sila kung ang isang style madami na silang nagawa, i-change na naman nila ng ibang style, ibang forma, ibang napakahirap kaya gawin nito kasi siya, maganda yung maganda ang mga style ang ginagawa nila. Hindi simpleng style, kundi may mga maraming chichiburichi pa. Fold dito, fold dyan, maraming tingnan nyo po. Ayan. Mabusisi din. Nakakangawit kaya ito ng mga kamay. Siguro kanina pa to sila nag-umpisang gumawa. Kumbaga is part-time lang po nila ito. Nagpunta sila dito pang part-time lang po nila ito siguro. Kasi bawat sa kanila may kanya-kanya silang sariling trabaho. Kaya ginagawa nila ito kaninang hapon siguro nag-umpisa sila hanggang gabi. Hindi ko po alam kung hanggang anong oras po sila matapos dyan. Pero marami na silang nagawa.
Marami ng Yan, yun ang mga dahon ng niyog. Nasa gilid, marami. 3 silang gumagawa niyan. Hindi lang po si ate. Nasa gitna, sa gilid. Kaya marami silang nagawa. Kasi siguro kinabukasan ibebenta nila ito. Hinahabol nila yung pagbe-blessing ng palaspas. Kaya nag-o-overtime silang 3. O, diba? Napakabusisi, napakahirap gawin. O, hindi po simpleng palaspas yan. Hindi, marami pa kumbaga, parang ginagawa nilang bulaklak. Flower. Paikot din paikot doon. Ipo-fold nila. Yan, para talaga, para maganda tingnan. O, diba? Fold lang yan. Technique lang yan. Sanay na sila. Di ko alam kung kung makagawa ba ko kahit isa, siguro hindi. Napakahirap kaya i-memorize yan kung paano i-fold. Napakahirap kaya. Kaya hindi ko kayang gawin yan. Alam ko. Kaya sanayan lang talaga. Pero kay ate, napakadali. Sisiw lang. Sisiw lang ang paggawa ng palaspas sa kanila. Ikakat nila. Parang ini-stapler. Yan. Tapos yun. Bibiyakin. Tapos ifo-fold ulit. Paulit-ulit hanggang matapos ang isang palaspas. Di ko alam kung ilang minuto nila matapos ito. Minuto lang po ang isang palaspas. Siguro nasa 5 minutes, 6 minutes. Kasi iyan, hindi pa naabot ng 1 minute ganyan na. Mukhang malapit ng matapos. Pino-fold lang ni ate. Tapos nilalagyan ng parang bulak. Parang flower. Parang tas ini-style niya. Ginagawa-gawang ribbon. Diba? Ganyan lang yan. Marami pa silang gagawin. Hindi pa tapos. Marami pang dahon sa niyog na kaabang. Siguro kaumpisa lang nila 1 day lang. Kasi marami pang dahong niyog na kaabang. Para nila. Para gagawin ng ganun. Pero mabilis lang naman. Kasi magaling yung mga kamay nila. Kumakalikot-kalikot sa mga dahon. Mabenta din to. Kasi, syempre, Holy Week palapit na ang palaspas, pagbi-blessing ng palaspas. Yan yung isa. Magaling din yan siya magawa. Mabilis din, kaya ni ate. Mga 7 years na din siyang gumagawa ng ganyan. O, diba, napakagaling niya. Memorize na din ang lahat. Kailangan pala talaga may stapler. Kasi para pag matapos na pag-fold dun sa dulo, i-stapler nila. Tapos, kukuha na naman sila sa isa. Ganun pala. Di pala pwede na hindi i-stapler.
Kailangan pala talaga stapler. Pagdating dun sa dulo ng ano. Yan, o. Diba, napakabilis ng kamay niya. Kaya pala marami na siyang nagawa. Marami na silang nagawa. Ayun, nilalagyan nila ng red ribbon. Yung gitna. Sanay na yung kamay ni ate. Parang ginagawa niya ng heart yung una. Yun. Ang galing. Bravo. Kasi ikaw ba naman gumagawa within 7 years? Talagang masanay ka talaga. Ginawang part-time lang nila yan. May kanya-kanya yan silang trabaho. Kaya ginawa nila hapon hanggang gabi. 'Di ba pagkatapos ng pag-fold, ini-stapler nila tapos ginugunting nila yung dulo. Para naman talaga. Ayaw, natapos. Tapos kukuha na naman siya ng iba. Oh, yan ang nila, ang finished product nila. Maganda, napakaganda. Yan. Kumuha siya ng bago. Marami pang marami pang bakanting niyog. Yan, kailangan tapusin siguro nila yan. Kasi sayang din pag hindi nila tatapusin. Sayang din yung niyog. Yan. Fresh na fresh yung niyog nila, fresh yung dahon ng niyog kinuha na nila. Siguro bago lang ito kinuha nila kanina siguro. Yan o, di ba ang ganda, ginawa nilang ribbon. Ang galing nilang gumawa. Kaya manood tayo guys para sa susunod, pag gusto natin ng sa sunod next year, sa pagbe-blessing ng palaspas, pwede na tayong makagawa. Ewan ko lang kung kaya ko itong gawin. Kasi mukhang mahirap eh. Kailangan talagang steps by step magpaturo. Kasi pag magpaano ka rin, yung kung yung tawag nito, kung sa Bisaya pa magpataka-taka o fold, hindi rin maganda tingnan. Kaya kailangan talaga kailangan magpaturo talaga kung paano ito i-fold, paano i-cut para maganda tingnan. Yan yan yung niyog na yan, green na. Okay guys, tapos na po tayo. Hanggang dito lang muna kami. Sa susunod ko na namang mga videos. Marami pong salamat. Bye!